Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagkapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Sabado tayo ng ikatatlo na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Isus Nazareno. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Nambana ni Isus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, TV Maria at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel, Ukraine at Syria. At idagdag rin natin ang ating intensyon para sa mga nasawi sa sunog, sa lindol, at iba pang mga kalamidad na nangyari sa kasalukuyan sa ating mundo. Mga minamahal kong mga kapatid, sa aklat ni Propeta Uzias, ipinapahayag ang gusto ng Diyos na magbalik ang mga tao sa Kanya o magsisisi. Sa ating Ebanghelyo ni San Lucas, ang Panginoong Hesus Nazareno ay nagkwento ng talinghaga tungkol sa Parisiyo at Publikano na ang mapagmataas na Parisiyo ay hindi naligtas, bagkus yung mapagkumbaba na Publikano, dahil kanya pong tinanggap ang kanyang kasalanan at siya nagsisi, ay siyang maligtas. Sa buhay natin, tayo rin ay mahina, marupok at makasalanan. Kaya dumulog tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda sa pagkabuhay at sa pagkikinabang namin sa salo-salong banal ng paghaing ipagkamit namin ng ng katubusan. Ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Osea. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling.
Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapapalakas niya tayo uli, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halik kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak, natutugunin tayo ng kanyang panawagan. Tiniyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipunin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat ang katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip ng handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Hindi mo nanais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayo'y napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag nanin iyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya't kalooban. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong
nanalangin ng ganito. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-ayuno sa loob ng isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing, kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang anumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakataas at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nasa Sabado tayo ng ika-3 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus Nazareno. At ang atin pong paksa ngayon ay tungkol sa pagiging matuwid o magiging matapat sa pananalig. Sa atin pong unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Osias, kailangang magbalik loob o magbalik sa Diyos ang mga tao upang maging matapat sila sa Kanya. Dahil ayon pa sa salmo natin ngayon na ang katapatan ng isang nanalig sa Diyos ay siyang naisin at hindi ang mga susunugin na mga sakripisyo at mga alay. Kaya sa atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 14, ito yung tugon ng Panginoon sa mga iskriba at mga parisiyo na humihingi ng palatandaan mula sa langit at kung paano mamuhay na matuwid. Kaya ang turo ng ating Panginoon ay isang talinghaga tungkol sa dalawang tao. Parisiyo at iskriba, parisiyo at yung publikano na pumasok sa templo. Tingnan po muna natin ano yung mga parisiyo. Ang parisiyos o ang mga grupo ng mga parisiyo ay isang mandated na organisasyon na naitayo sa Hudiya noong ika-6 na siglo, hindi pa dumating ang ating Panginoon. At sa kanilang kilusan, sila ay masugid na tagasunod ng kautusan ng Panginoong Diyos at nagpapairal ng tradisyon na tinatawag na Torah. Ang Torah ay tradisyon tungkol sa kautusan. Ang isang tao na o karakter dito sa ating Ebanghelyo San Lucas, Kapitulo 18, ay yung publikano. Publikanos ay isang salitang Latin. Siya yung tao na tagatanggap ng mga bagay-bagay sa Respublika ng Roma o Roman Empire. At dahil doon, tinatawag siya na publikano. Pero siya ay taga-singil ng buwis. Ang buwis ay hindi para sa mga Israelita at hindi sa bayan ng Israel. Ang buwis na kanya pong
hinihingi o kinukuha sa mga tao ay para sa Roman Empire. Kaya nagagalit ang maraming Israelita, mga Hudyo, sa mga publikano at tinuturing silang malaking makasalanan. Kaya parang ito yung larawan sa dalawang lalaki na pumasok sa templo. Ang una, nagmamatuwid. Una, sinasabi niya, hindi siya gumagawa ng masama gaya nitong publikano. Pero ang publikano, naghingi sa Diyos ng habag. Naghingi ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Naghingi ng awa upang siya ay maligtas. Ang ibig sabihin dito, ang Pariseo nagmamataas, nagmamalaki sa sarili, na pumasok sa templo na akala mo siya yung may-ari sa templo. Pero, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa versikulo 14, kapitulo 18, Ebanghelyo ni San Lucas, sinasabi niya, ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpakababa ay itataas. Na napahayag dito na yung Pariseo na tinuturing na mga banal o mga santo dahil sila ay masugid na sumunod sa kautusan, ay siya pang nagmamataas at ibig sabihin, hindi naligtas. Pero ang publikano, taga-singil ng buwis para sa Roman Empire, na tinuturing na makasalanan, pero siya ay nagsisisi. Wala siyang magawa dahil wala siyang ibang trabaho na mapasukan na makapagsuporta sa kanyang pamilya. Yun ang tagapagsingil ng buwis bilang publikano at tagasingil ng buwis para sa dayuhan na kapangyarihan upang siya ay mamuhay, upang siya ay may pangtustos sa kanyang pamilya. Pero itinuturing yan ng mga Pariseo na isang makasalanan. Pero ang sinabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, ang umuwi na naligtas ay yung tagasingil ng buwis, ang publikano. Bakit po? Tuturing siya na makasalanan. Sumisingil siya ng buwis hindi para sa mga tao, para sa malupit na Roman Empire. At bakit siya maligtas? Ang kanya pong puso, ang kanya pong budhi, ang kanya pong pag-iisip, ay kanya pong itinaas sa Panginoon at siya'y nagpakumbaba, siya'y nagbalik loob, siya ay nagsisisi sa kanyang buhay. Kapag ang isang tao ay nagsisisi, kapag isang tao ay nagbabago, kapag isang tao ay bumalik sa Diyos, gaano man kabigat, gaano man kalaki ang kanyang nagawa ng mga kasalanan, karumal-dumal man ang mga kasalanan, kapag hinihingi niya ng may katapatan, kapag hinihingi niya ng may puso, kapag tunay ang kanyang pagsisisi, siya ay maligtas. Kaya ang salita pong ginagamit dito ay ang salitang sidak. Sidak ay tatlong titik lang po sa Hebreo. Ang unang titik ay ang sadi, pangalawang titik ay ang dalit, at ang pangatlong titik ay yung kof. Kapag sinasabi nating sidak, mayroon pong kahulugan itong tatlong titik na malalim. Ang una, yung sadi ay ang larawan po ng titik ay parang isang tao na bumubuhat. Ito po yung ating Panginoong Diyos at sa larawan ng ating pong Hesus Nazareno na binubuhat po tayo. Tayo na mga makasalanan ay bumagsak, halos wala ng buhay. Kanya pong binubuhat, kanya pong ikinarga upang dalhin sa pagbabago, upang dalhin sa bagong buhay. Ang pangalawang titik ay dalit. Ang dalit ay isang larawan ng pintuan. Dalhin niya ang tao doon sa pintuan ng kaligtasan dahil ang tao ay nagsisisi na ilangang iligtas.
At ang kasunod ay kop. Ang kop ay ang mukha ng tao na nakatuon sa langit. Ito po ang tao kapag ka nagsisisi, ang atin pong mukha ay nakatuon sa langit. Gaya ng ating pong Isus Nazareno, na siya po ay nakatuon ang kanyang tingin doon sa langit, sa Ama. Ganon rin dapat tayo, ang ating puso ay para sa Diyos. Ang ating isipan ay para sa Diyos. Ang ating mga tenga ay nakikinig sa mensahe ng Diyos. Ang ating mga mata ay nakatutok po doon sa Diyos upang tayo ay magkaroon tunay na pagbabalik sa Diyos. Kaya itong sidak o ang tinatawag dito, maging matuwid o maging matapat, nasalin po sa koinoko na Griego na dikaiosune. Dikaiosune, ibig sabihin matuwid. Maging matuwid ang tao kapag iniiba niya ang kanyang pag-isip. Maging matuwid ang tao kapag sinunod niya ang landas ng kabutihan. Matuwid ang tao kapag siya nananalig sa Diyos at ang Diyos ang siyang nagbubuhay, ang mensahe ng Diyos ay siyang bubuhay sa kanya. At ito'y nasalin naman sa Latin na justitia. Justitia mula sa justus na magiging matuwid. Justitia, ang ibig sabihin dito ng isang tao na upang siya maging matuwid, kailangang magbigay siya ng katarungan at maging tagapagtaguyod ng katarungan sa kanyang kapwa. At ang pakipagtaguyod sa katarungan sa kanyang kapwa ay atin pong dalhin ang ating kapwa-tao na magiging tunay na may dignidad sapagkat nirespeto ang kanilang karapatan. Binigyan sila ng katarungan, binigyan ng pagkakataon upang maging tunay na tao at hindi pabayaan. Kaya kapag tingnan po natin itong mensahe natin, ang katapatan o ang pagiging matuwid ay hindi po na basta maging matuwid tayo dahil tayo nanalangin ng mahaba na nobina o kaya nagrosaryo mula umaga hanggang gabi o kaya naglalakad paluhod. Ang tunay na pagiging matuwid ay una sa lahat ang pagkinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, ang pagsunod sa mensahe ng ating Panginoon. At pangatlo, ang pagpatotoo sa ating buhay upang kung ano ang mensahe na ating napakinggan, tayo ay nagbalik loob at tayo ay gumagawa ng mabuti. At sa ating paggawa ng mabuti, tayo ay nagpatotoo na tayo ay Kristiyano sapagkat sumunod tayo sa ating Panginoon na kanyang nagsabi, ang sino mang gustong sumunod sa akin, iwaksi ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross araw-araw at sumunod sa akin. Yon ang panawagan ng ating Panginoon. Yon ang mensahe natin sa araw ngayon. Maging matapat, maging matuwid, kailangan natin ang pagkinig sa mensahe ng Diyos, ang pagsunod sa mensahe o ebanghelyo ng ating pong Isus Nazareno, ang pagpatutuo nito sa pamagitan ng ating pagsabuhay ng buhay Kristiyano at kabutihan at ang pakibahagi nito sa ating kapwa-tao upang kasama ang ating kapwa, tayo'y maglalakbay ng may pag-asa. Gaya ng tema ng ating Yubileo 2025, kalakbay tayo ng may pag-asa. At ang tunay na pag-asa natin ay ang Diyos na siyang tunay na magligtas sa atin at magbigay buhay ng ganap at ikasyasya. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat na pagkaabang panalangin sa mga kahilingan ito. Padaluyin mo sa amin
ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na panalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga yumao naway magtamasa ng liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa langit. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangailangan. Ipagkaloob mo dahil sa iyong habag ang hiniling namin sa aming panalangin sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sumasamo kami sa'yo, marapat iniyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon aming handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kanang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghandog, mayayain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at dewa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagapagbigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giling mo anak, ang pagkamauin mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kay isa namang hilsi siya awit ng papuri sumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. Kaismitan yung Espiritu yung banal, ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo, amalingapin ng simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo indipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ang mga apostol, San Juan Bautista, San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ang lahat ng mga banal, na lumuhay Diyos daigdig ng kalugod-ugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo, sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, Diyos sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsunod katuan ko. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Lamig man sa akin, puso mong maramdamin, lisanin man ng tuwa, puso mong namamanglaw. Manginig man sa takot, masindakin mong puso, magulap man sa lungkot, diwa mong mapag-imbot, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo, pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko, sa iyong pagbabalik sa piling ko, puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig ka't maging akin akalain, tinig mo'y hanap ko rin ang iyong tuwa at sakit, aking galak at pait. Sa iyo masin
sandakin mong puso, pakinig mong totoo, tunay mong pagkatao, kapiling mo. Akong laging naghihintay sa tanging tawag mo, pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko, sa iyong pagbabalik sa piling ko, puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig, at maging aking muli. Kapiling mo, akong laging naghihintay sa tanging tawag mo, pag-ibig kong ito, isang pananabik sa puso ko, sa iyong pagbabalik sa piling ko, puspos ng pagsuyo, manahimik at makinig, at maging aking Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ng Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal, sa pagkikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay mga narito, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat. Nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang ang Quiapo Church ay makatulong sa kapwa natin mga hirap, mga dukha, mga ilangan. Salamat po sa tulong, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Isus Nazareno. Tayo po ay tinatawag ng ating Panginoon na magiging matuwid at matapat sa ating buhay na Kristiyano. Naway ito ang ating ilaan sa lahat ng panahon sa ating buhay upang tayo karapat-dapat na mamuhay ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong nabuhay muli. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngari po lang itas bagyan, mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Mahal na rin. pong Isus Nazareno, inihagmos ng cross, ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos, ang katauhan, pakinggan mo, ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa, makamtanawa namin ang iyong kasagutan ng itong naloob na tinatanahon. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming mapaglingkod, masunurin tapat sa iyo na aming aluhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglay ang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Tuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.